Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies na parating sa inyong love life ngayong August 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Unahin natin yung mga in a relationship na Scorpio. In a relationship. Okay, what's up sa mga in a relationship na Scorpio? Sa kanilang love life. You have the Sun. So, pwedeng you are dealing with a Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Eight of Swords. Queen of Wands. Nako. May gustong kumawala. Okay. Pwedeng hindi nyo na pag-uusapan to. Pwedeng meron kang ka-deal na person na masyadong mahigpit sa'yo. Or pwedeng reversal yung roles. Ikaw yung mahigpit sa person na to. So, pwedeng dahil doon, masyadong nalilimitahan the other person. So, ngayon gusto niya ng freedom, kalayaan na magawa yung kanyang mga gusto. So, yun lang. Pwedeng mag-create to ng conflict sa relationship. Lalo na, example, yung the other person gusto niya na mag-explore pa ng kanyang career or yung mga bagay na gusto pa niyang subukan. Di ba kasi pag meron ng karelasyon, usually yung karelasyon na yan, yung naglilimita sa mga pwede pang gawin ng other person. Which is, normal naman talaga sa relasyon. Kasi syempre, you want to protect your partner or your partner wants to protect you. Kaya yung iba, naghihiwalay. Dahil masyadong nalilimitahan. Yung iba sa inyo, you are already married or may balak ka na kayong mag-asawa. Oh my God, oh, look at that. Merong death card dito sa may ending. Transformation. Okay. So, sa nakikita ko naman dito, parang magkakaroon to ng negotiation. Parang compromise agreement. I think, merong magbabago rito for the better. Siguro, pag-uusapan nyo kung ano yung dapat nyong gawin sa relationship. Like, ano yung suporta na kailangan ng person mo. Ano yung suporta na kailangan mo. Diba? Ganun naman You just have to be open. Diba, gusto mong magtrabaho. Tapos yung person mo ayaw. So, ngayon, kailangan mo i-justify bakit gusto mo magtrabaho. Kasi kung kaya naman ng person mo na mag-provide para sa family nyo, kailangan mong i-justify yung reason kung ba't gusto mong magtrabaho. Minsan kasi yun yung dahilan para pigilan ng isang tao na mag-explore pa nung kanyang yung mga opportunities sa buhay niya. May mga sacrifices rin kasi talaga. May clarity rito. May maliliwanagan. May nagre-regret. Diba? Close, trap, frustrated. Rebirth, new beginnings. Okay, dalawa lang ang nakikita ko rito. It's either meron ditong aalis sa relationship kasi mas pipiliin niyang i-pursue yung mga bagay na gusto niyang subukan na hindi niya magawa dahil pinipigilan or nililimitahan siya sa relationship. Or, meron dito na magsistay sa relationship kasi maliliwanagan yung kanyang person kung ano yung needs ng yung isa. So, parang pagbibigyan. Oo. So, hopefully, mapagbibigyan. Kesa naman may mag-end na relationship. Kasi yung iba naman talaga, meant to be yung pag-end ng relationship nila. Kasi pwedeng hindi na talaga maaayos. But for some of you, I think, magagawan siya ng paraan
para mag-meet kayo sa gitna, 'di ba? Yung tipong magkaroon ng compromise agreement. Okay, para pareho masaya. So, pagdating naman sa mga single, yan. Mga singles na Scorpio. Scorpio singles. Four of Pentacles, Three of Cups. Some of you, focus kayo sa trabaho, sa career. Maaring marami pa kayong inaasikaso sa ngayon sa inyong finances. Kaya hindi pa kayo ready for a commitment or hindi ka pa ready na ibigay lahat or mag-sacrifice for your person. Maaring maraming nakaasa sa inyo, yung iba breadwinner, kaya single pa rin, mas inuuna yung pagtulong sa family, yung needs ng family, bago yung sarili niyang kapakanan. Although may mga times na nalulungkot, kasi syempre, tao lang. Kaya lang mas nananaig dito yung yung kanyang pagmamahal sa pamilya. Kung ano yung pwede pa niyang maitulong para sa kanyang family. Pwede naman kasi iba sa inyo bata pa. Kumbaga marami pa kayong opportunities ahead of you. Ayan, ilawan ko lang. Marami pang opportunities ahead of you, kaya okay lang. Yung iba naman may mga pangarap pa kayo makapag-abroad. Yung iba na trauma. Na trauma kayo sa past relationship. So, pwedeng personal nyong past relationship to. Or, relationship ng kakilala nyo or ng parents mo or ng kaibigan mo na yung experience niya, na trauma ka na agad doon. Kaya, umiiwas ka pa sa relationship na bago para sa'yo. Parang, walang good enough para sa'yo. Every time na may makikilala ka, may natutuklasan ka na hindi mo gusto. Tapos, nisip mo, wag na lang. Ayan o. Yung iba nang ghost. Pag hindi nyo gusto, ghosted. Naghahanap kasi kayo ng person na talagang parang akmang-akma or parang for you perfect para sa'yo. Pero merong nagkakaroon ng interest sa'yo. Hindi lang, siguro nararamdaman din nila na hindi ka pa ready. Kasi minsan yun nararamdaman talaga yan na kahit gusto ka ng taong yon at nararamdaman niya na hindi ka pa ready for a relationship, sinasarili na lang nila. Hindi na lang nila ino-open or parang, feeling sad. Siguro pwede nakakausap mo to tapos nagkakasabihan kayo ng mga saloobin nyo sa buhay, tapos nalalaman niya hindi ka pa pala interesado for a relationship. Yeah. Have faith. Trust your faith in this situation. So eventually, darating rin yung person na itinalaga talaga para sa'yo. Minsan talaga kailangan muna nating maghintay. May mga, sabi nga nila kung di ukol, hindi bubukol. Minsan kahit anong plano mo, kahit anong pag-manifest mo, hindi pa talaga binibigay. Maybe because it's not yet time. But have faith because darating yung person for you, for sure, na talagang akmang-akma sa kung ano yung gusto mo.
Magtiwala ka lang. Ayan, darating yan. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.